Pag-usapan natin ang ating kababayan dito sa Cordillera na si Errol B. Comafay. Siya ay kumandidato bilang isang konsehal sa Tabuk, Kalinga noong 2025. Pero dinisqualify siya ng COMELEC dahil doon sa kanyang Certificate of Candidacy, nilagay niyang tirahan ay Taraki National Road Purok 5 na walang kuwit or comma. Sa ibang bahagi naman ng kanyang COC nakalagay Taraki, National Road Purok 5, Barangay Bulanao, Tabuk City, Kalinga. Kuminsan importante ang period, no? Pero dito importante ang comma. At dahil nga meron sigurong galit itong si Paquito Salaya sa kanya, nag-file siya ng disqualification case against Comafay. Sinasabi niya na misrepresentation dahil ang nilagay lang niyang address ay Taraki National Road na walang comma. No? Habang ang tama ay Taraki, National Road. Ito namang si COMELEC naniwala sa petitioner at dinisqualify at hindi siya naging konsehal doon sa Tabuk. Of course, nag-appeal sa Supreme Court at ang basis ng COMELEC, sabi niya hindi tama ang Section 78 ng Omnibus Election Code. No? Ang petisyon para tanggalin o i-disqualify o kanselihin ang COC ng isang kandidato ay kailangan malinaw ang pasihan para ma-disqualify ang isang kandidato at yung misrepresentation dapat merong bad faith on the part of the candidate. Sa kasong ito, sinabi ng Korte Suprema, mali ang COMELEC. Hindi naman nakakaapekto sa kwalifikasyon ni Comafay ang nawawalang kuwit, ang nawawalang comma. Hindi rin ito makakapinsala sapagkat hindi ito binago ang kahulugan ng tirahan at wala itong kaugnayan sa kanyang kwalifikasyon. So, immaterial kung may comma o wala. No, napatunayan din na wala namang bad faith si Comafay nung sinulat niya yung Taraki National Road na tuloy-tuloy na walang comma. At dahil dito, dinismiss or ni-reverse ng Supreme Court yung COMELEC decision na disqualify siya. Ang problema nga lang, tapos na ang 2025 election at sayang at baka nanalo siya kung hindi nagkaroon ng petition for disqualification on a flimsy matter na dapat hindi na pinatulan ng COMELEC.